Sa gitna ng pighati ng pagkawala ng dalawang sanggol, lalong dodoble ang sakit dahil narinig mismo ni Rebecca ang pagtataksil ng kanyang puso. Ang amin ni Doc Morgan na hindi niya ito mahal at wala itong halaga. At sa kabila ng lahat ng trahedyang nangyari, heto na si Morgan. Dala ang annulment papers para tuluyan na siyang itaboy at burahin ang kanilang nakaraan. Ito na ba ang katapusan ng kanilang kasunduan o ito na ang simula ng tuluyang pagkasira ng puso ni Rebecca? Huwag na huwag kayong bibitaw, mga kasummer. Nasa loob ng niko si Morgan. Tahimik, halos walang gumagalaw sa paligid maliban sa mahinang tunog ng mga makina at hinga ng mga sanggol sa incubator. Ilang ulit siyang napanunok habang pinagmamasdan ang dalawang natitirang sanggol. Ang una, isang munting babae na may maputing balat at mahabang pilik na tila kay Rebecca. Mahina pang paghinga pero lumalaban. Nakapikit ang mga mata nito at sa bawat paggalaw ng maliliit na dibdib ay ramdam niyang tibok ng buhay na pilit kumakapit. Ang isa naman, ang kakambal nitong lalaki. Mahina man pero halatang matatag. May pahiwatig na pamilyar na katangian sa mukha nito, parang pinagsamang Rebecca at siya. Napapikit si Morgan at muling tumulong luha na kanina pa niya pinipigilan. Wala siyang ibang masisi. Siya lang, siyang dahilan kung bakit humantong sa ganito. Kung bakit dalawa lang sa apat ang nabuhay. Damn it. Mahina niyang bulong habang pinipisil ang tulay ng ilong. Pinipigil ang marinig ng iba ang pighati sa boses niya. It shouldn't been me, not them. Alam niyang wala na siyang magagawa. The damage was done. At kahit na anong guilt o pag-amin, hindi na may babalik ang mga batang nawala. May dahilan kung bakit hindi siya pwedeng manatili sa tabi ni Rebecca. Isang dahilan na hindi niya kayang ipaliwanag kahit na kanino. Masakit pero kailangan niyang tumayo sa desisyong yun. Lumingon siya na maramdaman ang presensya ni Sab sa tabi niya. Tahimik lang itong tumingin sa mga sanggol bago bumulong. Ang liit nila, Jovan. Mahina nitong sabi, halos pabulong. Pero ang lakas ng loob nila. Para silang sa Rebecca. Napangiti siya ng mapait. Yeah, just like their mom. Sandaling katahimikan. Pareho silang nakatingin sa loob ng salaming humihiwalay sa kanila sa mga bata. Anong plano mo? Tanong ni Sab. Mababa ang boses. Takot marinig ang sagot. Saglit na hindi nagsalita si Morgan, pinunasan na muna niyang luha sa pisngi bago tumingin muli sa mga sanggol. I'll give them the names Rebecca chose. Mahina niyang sabi, Althea Mirel and Aryan Mavis. I'll keep that for her. Tumango si Sab ngunit ramdam ang bigat sa hangin sa pagitan nila. And the other two? Matagal bago siya nakasagot. They didn't make it. Ang pangalan nila dapat ay Azriel Mavian at Alicia Muren. Mahinang tugon niya. I don't want them buried far away. I want them to stay near me, near us. I'll have them cremated. Tumigas siya at nanginginig ang mga daliri habang pinagmamasdan ng malilit na katawan sa incubator. I'll talk to Nurse Mia later. She'll take care of it. Napalunok si Sab at halatang pinipigilan ng luha. You sure about this? Hindi mo muna gustong ipaalam kay Rebecca? Umiling siya at mabilis. No, she's too weak if she finds out now. He paused for a while and swallowed bago tinuloy ang sasabihin sa basag na tinig. It will destroy her. Sab, I can't let that happen. Not again. Niyakap ni Sab ang braso niya. Marahang pinisil. She'll have to know someday. I know, bulong niya at halos wala ng lakas. But not now. Dahil si Candice will be their mother. That's the deal. That's the only way to keep them safe. Jovan, I owe her my life, Sab. Mariin niyang sagot. Kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. This is the least I can do. Hindi na nakasagot si Sab, tumayo lang siya sa tabi niya. Tahimik na nagdarasal habang patuloy na umiiyak si Morgan. Hindi na kayang itago ang bigat ng pinapasan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Sab bago nagsalita. Mahina man, pero mabigat sa pandinig. Kung yan ang desisyon mo, Jovan, then I won't argue anymore. Ikaw ang bahala. Wala akong karapatang kontrahin ka. Ani at bahagyang yumuko.
But I just hope you're not making the wrong choices. Tahimik lang si Morgan. Hindi siya tumingin at hindi rin gumalaw. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatuon sa mga sanggol sa incubator. Parang yun na lang ang tanging dahilan kung bakit siya nakatayo pa ngayon. Tumango siya ng marahan at kahit walang sinabi, ramdam ni Sab ang tibay ng loob na nakabaon sa bawat kilos niya. Walang alinlangan at lalong walang atrasan. You've made up your mind, sabi pa ni Sab, almost whispered. I did. Malamig pero buong sagot ni Morgan. Saglit lang siyang tinitigan ni Sab bago tumuling luminga ng malalim. May pupuntahan lang ako. Nasa kabilang room ang kambal ng isa kong pasyente. Naka-incubate din. I will check on them for a while. Tumango lang si Morgan. Hindi na nagsalita. Naglakad palayo si Sab hanggang sa tuluyang mawala sa tabi niya. Pagpasok ni Sab sa kabilang silid, agad siyang napangiti nang makitang dalawang maliit na sanggol na halos kasing laki lang din ng kambal ni Morgan. Maayos silang naka-incubate, mahimbing at tila payapang natutulog sa ilalim ng ilaw. Sandali siyang natigilan. I did the right thing. For Rebecca. Mahina niyang bulong sa sarili. And I'm so sorry, Morgan. Alam niyang bigat at mali ang ginawa nila ni Nurse Mia. Pero ito lang ang alam niyang tama. Bilang babae, ayaw niyang may babaeng nasasaktan dahil naranasan niya mismo kung anong pinagdaanan ni Rebecca. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata niya, but she blinked those tears away. At isang mapait na ngiti ang muling sumilay sa labi niya. This is for you, Rebecca. After that, lumingon siya sa nurse na nakabantay. Bantayan mong mabuti ang kambal. Mahinahon niyang utos. Tumango agad ang nurse. Opo, doktora. Sandaling huminga si Sab. Sinilyapan muli ang mga sanggol at saka dahan-dahang lumabas ang silid, dala-dala sa dibdib ang bigat ng lihim. Samantalang nanatili si Morgan ng ilang minuto sa loob ng NICU. Pilit pinatatatag ang sarili bago tuluyang lumabas. Huling beses siyang tumingin sa mga anak niya, saka tumalikod. Mabigat ang bawat takbang palabas, pero buo ang mukha niya. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang naglalakad sa hallway, patungo sa silid ni Rebecca, marahang umusal si Morgan sa isip. See you, Rebecca. And I'll pretend I'm fine. Pero sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, kahit gaano niya itago, hindi maitatago ng tikas at katahimikan ng katotohanang durug na siya sa loob. Nakatayo lang si Morgan sa gilid ng kama. Tahimik na pinagmamasdan ang mahimbing na natutulog na si Rebecca. Marahang humihinga ang babae. Maputla pero kalmado. Parang isang anghel na binigyan ng sandaling pahinga matapos ang isang labang muntik nang bawiin ang buhay niya. Gusto niya itong haplusin, ang pisngi, ang kamay, kahit isang hibla lang ng buhok. Pero pinipigilan niya ang sarili. Ang tanging nagawa niya ay titigan ito sa katahimikan. Ang babaeng hindi niya inakalang magiging bahagi ng buhay niya. Ang babaeng pinakasalan niya sa isang kasunduang puno ng dahilan na hindi niya masabi. Ang babaeng sa kabila ng lahat naging ina ng mga anak niya. Kung ibang pagkakataon lang, kung hindi lang magiging gulo ang lahat, baka may chance pa. Pero duwag siya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya bilang doktor, bilang lalaki, natakot siyang sumagal sa totoo. Kaya tumalikod siya, pilit nilulunok ang lahat ng sakit na ayaw niyang maramdaman. Isang mahinang yabag ang pumutol sa katahimikan. Dok, mahina pero mabigat na boses ni Mia. Baka sa mukha ang pagod at lungkot. Okay na po yung pinapaayos niyo. Cremation ng 2 baby. Saglitong tumigil sa kamarahang nagtanong. Wala po ba kayong balak na sabihin kay Rebecca? Deserve naman siguro niya na malaman na patay ng 2. No need. Mabilis na putol ni Morgan. Malamig at matigas ang tono. Mas lalo lang siyang masasaktan. Pero hindi na napigilan ni Mia ang sarili. Hindi pa ba mas masakit ang ginagawa mo sa kanya, Dok? Napasingap si Morgan. He clenched his jaw at biglang tumaas ang tinig. Wala kang alam. Kaya manahimik ka. Just do what I said. Hindi niya kailangang malaman. Pagkagising niya, pipirmahan niyang annulment. Masusunod ang usapan namin, hindi niya makikita ang mga bata. Annulment? Halos hindi makapaniwala si Mia. Kasal kayo?
Napahawak siya sa dibdib. Boses niya nanginginig. Talagang sinira mong buhay ni Rebecca para sa sarili mong interes. Bakit hindi na lang siya, Doc? She's your wife. She gave you children. Alam kong mahal mo siya, pero ayaw mong aminin. Shut up, Mia! Malakas na puto ni Morgan. Hindi ko siya mahal. At kahit kailan, hindi ko siya mamahalin. Kahit kailan, hindi siya mahalaga sa buhay ko. Anak lang, Mia. Anak lang. Bumilis ang paghinga niya. Galit at sakit ang halong kumukulong damdamin. You don't know anything. Wala kang alam sa sitwasyon ko kaya manahimik ka na lang. Mas lalo lang haharap sa impyernong buhay naming lahat. Kapag si Rebecca, ang pinili ko. Natahimik si Mia, nangingilid ang luha. Hindi ako naniniwala. Mariin niyang sagot at halos bulong pero matalim. Tumitig siya kay Morgan. Ang lalaking kahit doktor, hindi kayang gamutin ang sariling puso. Pero si Morgan, tila hindi na siya naririnig. Nakatitig lang ito sa kawalan, pilit nilalabanan ng panginginig ng kamay. Bumagsak ang mga balikat ni Mia. Lumapit siya kay Rebecca, tinitigan to ng may awa. Sana, Doc, mahina niyang sabi. Hindi ka magsisi sa mga desisyon mo. Kahit na may choices ka, mas pinili mo pa rin magpakabulag kay Candice. Puro ka Candice! Nagpuna siya ng luha. 2 p.m. ang cremation ng kambal. Mahina niyang dagdag bago lumabas ng kwarto. Naiwan si Morgan, tulala, wala nang sinabi, wala nang galaw. Tanging paghinga lang ang naririnig sa pagitan ng bigat ng katahimikan. Pero hindi nila alam, isingit sa pagitan ng tunog ng makina at mahinang ihip ng aircon. Gising na si Rebecca. Tahimik lang siya, nakapikit, pinipigilan ng bawat ikbi. Narinig niyang lahat. Ang tungkol sa kambal, ang tungkol sa annulment, at sa pinakamalupit, ang mga salitang galing mismo sa lalaking naging asawa niya. Hindi ko siya mahal. Hindi siya mahalaga sa buhay ko. Parang may pumutol sa loob niya. Hindi lang puso, pati kaluluwa. Patay ang 2 anak niya. Ang sakit sa puso niya. Ang puso niya ngayon ay sobrang dinurog, winasak, nagkapira-piraso. Gusto niyang sumigaw, pero pinili niya na kimkimin ito. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya ang sarili. Ang tanging nagawa niya ay humigpit ang kapit sa kumot habang pinipigilan ang sarili na huwag sumabog. Sa loob ni Rebecca, may unos na bumubunot ng lahat ng natitira niyang lakas. Para siyang nilalamon ng sakit na walang pangalan. Sakit na hindi kayang tapatan ng kahit na anong gamot o dasal. Hindi niya alam kung paano siya humihinga pa. Para bang bawat pag-ikot ng makina sa tabi niya ay paalala kung gaano siya kalugmok, kung gaano siya kinakawawa, kung gaano kalalim ang sugat na iniwan sa kanya ng lalaking minahal niya ng buong buo. Nasa tabi niya si Morgan, tahimik lang, parang estatwa. Ang lalaking minahal niya, asawa niya, ama ng kanyang mga anak, para siyang sinasakal ng sarili niyang puso. Patay ng 2 kong anak. Paulit-ulit sa isip niya. Ang mga sanggol na hindi niya man lang nayakap. Hindi man lang niya naringgan ng iyak. May 2 natirang buhay pero hindi niya man lang mahawakan at makasama. Ang sakit, sobrang sakit para kay Rebecca. Ang pinakamasakit, ang ama ng mga yon, ang lalaking akala niya magiging sandalan niya sa gitna ng bagyo. Siya pang nagtulak sa kanya sa bangin. Ang mga salitang sinabi nito ay parang martilyong paulit-ulit na tumatama sa isip niya. Sa dibdib niya hanggang wala nang matira kung hindi abo. Kung pwede lang pumikit at hindi na magising. Kung pwede lang matapos na itong lahat sa isang iglap. Ayaw niya nang maramdaman ng sakit. Ayaw niya nang maramdaman ng presensya ng lalaking minsan niyang minahal at tinawag na asawa. Sa isip niya wala siyang puwang sa puso nito. Gusto niyang itanong, bakit? Bakit hindi mo lang to magkaroon ng konting malasakit sa kanya? Bakit napakawalang puso nito? Why this man so mean and heartless? Why? Bakit mo ako ginawang ganito kaliit? Ganito kawalang halaga? Exact 2 p.m., tahimik na nakatayo si Morgan sa loob ng crematory. Ang paligid ay malamig. Wala ka maririnig kundi ang mahinang ugong ng makina at ang mabigat na paghinga ng 3 taong nandoon.
Siya, si Sab at ang asawa nitong si Acer. Hindi sumama si Nurse Mia. Naiwan siya sa ospital para bantayan si Rebecca. At sa sandaling ito, habang ang mundo ni Morgan ay unti-unting nilalaman ng usok ng pagkawala, si Rebecca naman ay nakahiga sa kama, gising pero tahimik. Kanina pa siya kinakausap ni Mia pero hindi ito sumasagot. Ngumingiti lang ng mahina sa katatanungin kung nasaan sina Joshua at Jaden. Pagkatapos, pinipigilan ng luha na sa huli kusa ring dumadaloy sa gilid ng kanyang mata. Ngayon ang cremation ng mga anak niya. Pero wala siya sa mga tabi nito. Wala siyang magawa kundi maramdaman ng pagkigting ng sakit sa dibdib habang pinipilit na wag masira. Samantala sa loob ng crematory, nakaharap si Morgan sa dalawang maliliit na kabaong na kulay puti, kasing lamig ng marmol na nakapatong sa kanila. Ang mga kamay niya bahagyang nanginginig habang hinahaplos ang takip ng mga ito. Dalawang anghel na hindi niya man lang nayakap ng buo. Asheral Mavian, Alicia Moral, mahina niyang bulong. Halos hindi na lumalabas sa lalamunan niya ang boses niya. Tinignan niya ang dalawang kabaong, parang umaasa pa rin biglang gagalaw, biglang hihinga, pero alam niyang huli ng lahat. Mabigat ang hangin na magsimulang gumalaw ang mga staff ng crematory. Isa-isang nilipat ang mga kabaong papunta sa loob ng malaking metal chamber. Habang dahan-dahang sinasara ang pinto para bang sumasari rin ang isang bahagi ng buhay ni Morgan. Nakatitig lang siya, hindi kumukurap hanggang sa marinig niyang huni ng makina na tanda ng pagsisimula ng proseso. Kasabay nun tumulo na rin ang luha niya. Tahimik lang at ang bigat sa dibdib niya. Si Sab ay nakatayo lang sa gilid, walang masabi. Si Acer naman, marahang hinawakan ng braso ni Morgan. Pilit na nagbibigay ng lakas kahit alam niyang walang salitang sapat para punan ang ganitong sakit. Let it out bro, mahinang sabi ni Acer, halos pabulong. Wala kang kasalanan. Pero hindi sumagot si Morgan. Ang mga mata niya nanatiling nakatutok sa pinto ng chamber. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong na, bakit ko hinayaang mangyari to? Bakit hindi ko siya pinotektahan? Bakit hindi ko sila nailigtas? Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ang staff, dala ang dalawang maliliit na urn na may nakaukit na pangalang Asherel at Alicia. Nanginginig ang kamay ni Morgan habang tinatanggap. Yun ay parang ayaw niyang bitawan, parang gusto niyang yakapin ng mga abo at hindi na muling pakawalan. Marahan niyang ipinasok ang kaunting abo ng kambal sa dalawang maliit na pendant na ipinalagay niya bilang kwintas. Sinara niya yon ng maingat, saka inilapit sa labi at hinalikan. Tahimik siyang umiyak habang sinasabi sa sarili, "This is all I have left of you. Forgive me for being too late." Si Sabay lumapit, marahang hinaplos ang balikat ni Morgan. "Uwi na tayo, Jovan," mahina niyang sabi. Tinig na puno ng pag-aalala, pero umiling lang si Morgan. Walang salita, walang galaw, nakatitig pa rin sa abo. Parang doon niya na gustong manatili. Paglabas nila ng crematory, ramdam pa rin ni Morgan ang bigat ng hanging amoy abo. Tahimik lang silang tatlo ni Sab, si Acer at siya. Walang nagsasalita, tanging mga yabag lang nila ang naririnig sa sementadong daan palabas. Pagdating sa sasakyan, doon na nagsalita si Acer. Mababa pero diretsyong tono. "Bro, anong plano mo ngayon, lalo na kay Rebecca?" Matagal bago nakasagot si Morgan. Tumingala na muna siya sa kalangitan, saka humugot ng malalim na buntong hininga. Yung uri ng buntong hininga na parang may gustong kumawala sa dibdib pero pilit niyang kinukulong. "Tuloy ang kontrata," mahina niyang sabit halos pabulong. "Tuloy ang annulment and I'll pay her just like we agreed." Saglit siyang natahimik bago idinugtong. "Nasa akin na yung annulment papers. Kailangan na lang niyang pirmahan para tuluyan ang maburang kasal namin." Habang sinasabi niya yon, parang may tinig sa lalamunan niya. Bawat salita mabigat, parang hindi galing sa puso kundi sa sugat. Napailing si Ace, hindi makapaniwala. "Bro, kahit man lang palipasin mo isang buwan, hayaan mo na muna siya magluksa. You just lost 2 babies. For God's sake," umiling si Acer. Hindi maitagong inis at tawa sa parehong oras. "Hindi na ito tungkol sa kontra ko pagiging surrogate mother, Morgan. This is about her being a mother.
Let her grieve. Let her breath. Tahimik lang si Morgan pero ramdam mong lamig sa bawat segundo ng katahimikan. Sa dulo umiling lang siya. Kung patatagalin pa namin, pareho lang kaming masasaktan. Mahina niyang tugon. Boses niya mababa pero matigas. Mas mabuting tapusin niya habang kaya pa. Bago pa maging mas komplikadong lahat. Si Sabay na natiling tahimik sa gilid, nakatingin lang sa dalawang lalaki habang marahang umiling. Huminga ng malalim si Acer bago marahang nagsalita. Bahala ka bro. Aniya, tinatapik sa balikat si Morgan. Pero sana, hindi mo pagsisisihan to. Walang tugon si Morgan. Nakatingin lang siya sa malayo. Ang langit na kulay abo, parang kalangitan din ng kaluluwa niya. Pagkatapos, tahimik siyang sumakay sa sasakyan niya. Kasunod sina Sab at Acer. Habang umaandar ang sasakyan, sumulyap siya sa rearview mirror at sa isang iglap, nakita niyang sarili niyang mga mata. Mapungay, pagod at basag. Papunta na siya sa ospital. Hindi bilang doktor, hindi bilang asawa, kundi bilang lalaking sisira ng natitirang pag-asa ng babaeng minsan ay naging bahagi ng buhay niya. Pagkarating ni Morgan sa ospital, agad siyang bumaba ng sasakyan. Mabigat ang bawat takbang niya, parang may hinahatak na tanikala sa paa. Nasa kamay niya ang envelope na naglalaman ng annulment papers. Isang piraso ng papel na kayang magputol ng lahat ng ugnayan nila ni Rebecca. Kabado siya kahit pilit niyang tinatanggi sa sarili. Alam niyang ito ang tama. Ayon sa plano, ito ang usapan. Ito ang dapat. Pero habang papalapit siya sa kwarto ni Rebecca, parang bawat takbang ay tinutuligsa ng puso niya. Napahinto siyang saglit sa may koridor. Nakapikit, humugot ng malalim na hininga. He was trying to convince himself, this is for the best. Mas magiging mahirap kung patatagalin pa. Mas lalong masisira at masasaktan si Rebecca kung tatagal pa sila. Pero kahit na ilang beses niyang ulitin sa isip ang mga dahilan, hindi niya kayang lunurin ng katotohanan. It still hurts. Pagharap niya sa pintuan ng silid ni Rebecca, tila humintong oras. Nakatayo lang siya doon, hawak ang doorknob, nakatingin sa nameplate ng pasyente. Rebecca Jane de la Vega. Sa sandaling yun, parang may sumundot sa dibdib niya. Isang paalala ng lahat na nangyari. Ang araw ng kasal, ang unang gabing naging kanya sa Rebecca. Nabuntis ang unang paggalaw ng mga sanggol, ang mga sigaw at luha sa delivery room. Huminga siya ng malalim, isang buntong hiningang puno ng pangamba, guilt at pagod. His hand trembled as he reached for the doorknob. Cut the nuts, bulong niya sa sarili, halos pabulong, habang kaya pa. At marahan niyang binuksan ang pinto, dala ang papel na magwawakas sa lahat. Ang aral natin sa kabanatang ito, kahit napilitin ng ibang taong iparamdam sa'yo na wala kang halaga, huwag mo nga hayaang mawala ang sarili mong lakas. Dahil sa kabila ng pinakamatinding kadiliman, ang natitirang katatagan mo ang magiging liwanag mo patungo sa bagong simula. Pipirmahan kaya ni Rebecca annulment papers? Anong mangyayari kapag tuluyan ng nalaman ni Morgan ang lihim na ginawa ni na Doc Sab at Nurse Mia para iligtas ang mga bata? Huwag bibitiw sa susunod nating kabanata.